Pagkatapos ko ng high school, hindi na ako nag-college. Itinuloy ko ang pagmimekaniko na nasimulan kong matutunan mula sa kapitbahay naming may talyer. Naging madali para sa akin ang matuto magmaneho dahil opisyal ng barangay ang papa ko at meron kaming owner type jeep na regalo para kay papa ng isang ma-empluwensyang kawani ng gobyerno na siyang sinimulan kong iatras abante na parang tsa-tsa mula sa labas ng bahay kung saan iyon nakaparking. Naging driver mechanic ang labas ko pagkadaan ng ilang taon at naging family driver ako ng isang mayamang pamilya sa Manila. 4 kaming driver at ang aking tokay ang 4 na anak ng amo ko. Hatid sundo papasok sa school at pauwi ng bahay. Nakakapalagayan ko ng loob ang panganay na anak ng amo ko at naging kami ni Melanie nang walang ibang nakakaalam kundi tanging ako at siya lamang. At dahil sa kutis niyang yayamanin, tuluyang naghalo ang tinalupan sa balat ng kanyang ibukadkad na tulad ng isang bulaklak na mabango at mapula. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Leroy, 30 years old at tubong Cavite. At sa ngayon, driver mechanic ng isang malaking kumpanya ng sigarilyo. Pero hindi yung pagiging driver ko sa kumpanyang ito ang aking ibabahagi, kundi ang kwento noong unang beses kong subukan ang trabaho sa titulong driver mechanic. Noong sa pakiramdam ko ay kaya ko nang gampanan ang nasabing trabaho. Iyon ay dahil na rin sa dami na ng aking karanasan at gusto ko naman ng isang trabaho na may maayos na sahod at kumpletong benepisyo. At dahil para sa akin, kahit sabihing hindi taon ang aking binilang ng pagtatagal sa kumpanya, ay ito ang napili kong i-share. Dahil dito ko rin naranasan ang mapagbigyan ng isang babae ang aking tumibok na puso at hindi lang yon. Dahil rin sa trabahong ito ay nagkaroon ng silbi ang aking pagiging mekaniko. At yun ay sa larangan naman ng ibang bagay. Bilang hindi man masyadong dalubhasa sa pangangalikot, ay nagawa ko ng maayos, pasok ang bawat kambyo at naiwasto ang bawat paglabas ng grasa mula sa grisgan patungo sa butas na nid ng padulas. At para sa mas magandang kwentuhan, hayaan mong aking isalaysay ang buong kwento. Kompleto ang aking pamilya. Meron akong 3 kapatid pero lumaki ako sa aking lolo at lola. Sila din ang nagpaaral sa akin noong elementary at maging noong high school na hindi natapos. Dahil magkasunod na sumakabilang buhay ang aking lolo at lola. Ang masaklap, hindi pa naman sila masyadong katandaan. Imagine, hindi man lang ako napatapos ng high school bago sila kinuha. Yun din ang dahilan kung bakit nagsimula akong manatili sa tunay kong pamilya, na iba sa kung paano ako pinalaki ng aking lolo at lola. Yun din ang dahilan kung bakit natuto akong magkalikot ng makina, dahil mas pinili ko ang magtambay sa labas kesa sa manatili sa bahay. Simula kasi nang dumating ako sa amin, ramdam ko na tila ba ayaw ng papa ko na nandun ako sa bahay, na kahit ako nagtatanong, bakit ang nagisnan kong kasama ay ang aking lolo at lola, sa halip na sina mama, papa at ang aking mga kapatid. Idagdag pa yung noong madodski sina lolo at lola, ay ang pakiramdam ko na ayaw sa akin ng papa ko. Naituloy ko ang aking pag-aaral ng high school pero gaya nga ng sabi ko, mas gusto kong nasa labas ng bahay pag walang pasok. Hanggang sa matuto ako ng pagmimekaniko at iyon ay napatunayan ko sa aking sarili noong mapaandar ko ang service ng school na hindi napaandar ng driver. At dahil doon, lumakas ang loob ko. Idagdag pa ang pera na inabot sa akin noong may kanya ng paaralan. Kaya ko nang kumita ng pera ang nasa isip ko habang pauwi ng bahay at pinagmamasdan ng perang iniabot sa akin. Bago pa ako makagraduate ng high school,
Medyo malawak na rin ang aking kaalaman sa makina ng sasakyan. Sakto kasing pumutok noon yung talyer ng kapitbahay namin. At isa ako sa madalas ay gumagawa at napapasama sa nagsiservice kapag yung sasakyan ay hindi na madala sa talyer. At yung panlalamang sa akin noong may kanya ng talyer ay siya namang nagbigay sa akin ng malaking kaalaman. Ako yung madalas mautusan noong may kanya ng talyer. Dahil ako lamang yung walang reklamo at binibigyan lamang niya ako ng kahit magkano. Halos makamag-anak kasi niya ang kanyang tauhan. Pansin ko yun syempre. Pero ang nasa isip ko kasi mas okay na iyon kesa nasa bahay ako. At pag nasa talyer ako, lagi akong may pera. At hindi ko na kailangan pang humingi ng pera kina mama at papa. Lalo na pag Sabado at Linggo na nasa bahay si papa. Barangay official si papa at yung owner niya ang ginawa kong praktisan. Kaya natuto akong magmaneho. Ang naging advantage naman para kay papa. Dahil ako ang ginagawa niyang tagahatid at sundo sa mga kapatid kong nag-aaral. Nakagraduate ako ng 4th year high school na merong grasa sa kamay. At ang pagka-college ay hindi naman ipinilit sa akin ng aking mga magulang. Nagpatuloy ako sa pagiging mekaniko. At dahil sa kung magkano lang naman ang maiabot sa akin ng kapitbahay namin na merong talyer, ay nasa 1 taon din akong sagana sa gawa pero halos sakto lang sa pang-araw-araw ang aking nagiging pera at hindi ako nakakaipon. At noong alam ko na sa aking sarili na kaya ko na ang gumawa mag-isa, nagsimula akong mag-ipon ng sariling gamit. Pumasok din kasi sa isip ko ang magsarili dahil kita ko na wala akong mapapala kung patuloy akong sasama sa aking kapitbahay at syempre, maliban sa tools ay lisensya, ang isa pa din sa aking ginawang priority. Naisip ko din kasi ang pumasada ng jeep or van, at least doon ay boundaries lamang ang aking babayaran. Isang araw umaga, habang nag-aalmusal kami ng sama-sama, nagsalita si Papa na para sa akin maganda ang nasabi niya. Nagtanong kasi si Papa kung gusto ko raw mag-TESDA para mas mapakinabangan ko ang aking nalalaman sa makina. At gamit ang certificate sa TESDA, magagamit ko yun kung sakali ay maisipan ko ang mag-apply bilang driver mechanic o kung sakali ay mag-ibang bansa ako. 19 years old na ako nang magkaroon ng sariling lisensya. Yun ay dahil talagang umay na ako sa perang dumadaan lang sa aking kamay. Nasubukan ko na rin kasi ang magmaneho ng malalaking sasakyan at sa isip ko, wala nang dahilan para palagi akong maging pangalawa. Nagpasada ako ng jeep, van, FX, plus sideline ang pagmimikaniko sa aking mga kakilala at recommend kung minsan. Okay din dahil solo ko na, madalas libre pa ang pagkain. Palipat-lipat ako at walang tapon sa 4 na yan sa loob ng 3 taon at malaki ang naitulong noon sa akin. Maraming pera. Nakakapagbigay ako sa aking magulang at kapatid nang hindi ako nawawalan. Lalo na noong unang 2 taon ko sa pagiging lehitimong driver. Nandun pa kasi yung gigil at excited sa tuwing uuwi ng bahay matapos kong bilangin kung magkano ang aking kinita sa maghapon. Marami rin akong nakilala. Pero talagang olats. Pagdating sa babae dahil pinagkaitan ako ng itsura. Goals, ika nga ng ilan. Pero habang tumatagal ay hindi ako nagiging kontento sa perang pumapasok sa akin. Nagiging boring ang bawat araw at mas naghahanap ako ng komportabling trabaho bilang driver. At dito ko na nga naisipan ang mag-apply bilang family driver or driver mechanic sa unang pagkakataon. Siyempre, alinsunod sa kwalifikasyon ay nag-ipon ako ng requirements sa unang pagkakataon. At nang dahil doon ay na-enjoy ko na naman ang aking buhay at nadagdagan na naman ang aking kaalaman bilang tao. At kung gaano kahirap ang mag-ipon ng requirements na hindi tulad sa pamamasada. Ang pag-a-apply ay requirements pa lang gastos na. Sa makatuwid, nagastusan ka na, wala ka pang trabaho. At dahil sa aking mga karanasan ay hindi naman ako nahirapang makakuha ng trabaho na driver mechanic bilang isang family driver. Isang mayamang pamilya sa Manila. 4 kaming driver at meron kaming kanya-kanyang toka at ang sa akin ay ang 4 na anak ng aking amo. At nang dahil doon, ako ang stay-in sa aming 4.
Hatid sundo pagpasok sa school at pag-uwi ng bahay. At kung minsan ay ang aking madam ang aking ipinagmamaneho. 3 babae mula sa pinakang panganay at lalaki ang bunso. At sa loob ng 6 na taon na pagiging family driver, dito ko naranasan kung gaano kaganda ang maging lalaki sa buhay ng isang babae. Grade 5. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Melanie, panganay na anak ng aking mga amo. At bilang nakakatanda sa kanilang magkakapatid, pag kami ang magkakasama sa loob ng sasakyan, kailangan ko silang ingatan. Hanggang sa pagdaan ng bawat araw, nakakapalagayan ko ng loob si Melanie. Hanggang sa maramdaman ko na mayroong special na namamagitan sa amin dalawa, na naging dahilan upang aking subukan kung tama ang aking hinala at hindi ako nagkamali. Sa pagdaan kasi ng bawat araw ay nagiging sweet sa akin si Melanie, lalo na kung kaming dalawa lang ang magkasama. At nararamdaman ko ang tila ba kakaibang atensyon na ibinibigay niya sa akin, na higit pa sa pagiging kuya ko para sa kanila. Kuya pag may ibang kaharap, pero Roy hanggang sa Be ang maging tawagan namin. At siya na mismo ang nagtanong sa akin kung ano ba talaga kami. Hindi sa wala akong choice at hindi rin para kuning pagkakataon na isang babae na ang nagkagusto sa akin. Sa kabila ng ako yung madalas magkagusto sa isang babae, pero lagi akong nagkakamali. At aminado ako sa aking sarili na hindi mahirap magustuhan o mahalin ng isang tulad ni Melanie. Hindi kagandahan pero yung kutis siya yung maninahangad ng karamihang babae. At ang rangya ng buhay meron siya ay sapat na. Kasama na ang pagiging mabuti niya sa akin. Lalo na kung nataong hindi ako driver ng kanilang pamilya. Pero anong magagawa ko? Matagal ko nang hinahanap ang pagkakataon na dumating sa akin. Kahit alam ko na pwede akong mawala ng trabaho. Pero alam naman ni Melanie ang aming sitwasyon. At ginusto namin ang maging kami ng patago. Patago man pero nagustuhan ko ang kanyang paraan. Magkahalong kaba at excitement. Pareho kaming walang alam sa bagay na hindi para sa amin. Kumbaga, puro haka-haka o kuro-kuro at base pa lang ang aming nalalaman sa mga napanood o sa iba ay nakita. Pero hindi iyon naging hadlang para hindi namin itry. Lalo pa at alam ko sa aking sarili na hindi lang naman ako ang may gustong maranasan iyon. Hindi namin hinihintay ang pagkakataon dahil kami ang humahanap ng pagkakataon. At hindi iyon mahirap para sa amin dahil malaki ang kanilang bahay, lalo na kung kakagat ang dilim. At pag napagkasunduan namin ni Melanie, pakiramdam ko ako yung bida sa movie na Behind the Enemy Lines. Kahit naman siguro ikaw, kung sa iyo dumating ang pagkakataong tulad sa akin, malamang iisa lang tayo ng gagawin. Bahala na, kahit mawala ng trabaho. At sa tagal naming naitago ang aming relasyon, ay sa lang naman pala excited. At sa mga pagkakataong nagiging madalang ang aming paglalaro ng sumka. Kumbaga sa ulam, pag laging nasa hapag, nakakasawa din. Nakaipon ako ng malaki pagkaraan ng ilang taon. Dahil bihira lang naman ako umuwi sa amin. Lalo pa at sa pagtagal ko bilang family driver, ay may mga privilege akong nakuha. Isa na doon yung nagagamit kong service ang isa sa mga sasakyan ng aking amo pag uuwi ako sa bahay. Pero syempre walang forever sa buhay. Nakatanggap ako ng malaking halaga mula sa aking amo. At sa kung ano ang dahilan, ay salamat na lang daw sa mahabang serbisyo. At ang sabi sa akin ni Melanie, wala na raw kasi akong ipagmamaneho dahil lahat silang magkakapatid ay malalaki na. At halos lahat sa kanila maliban sa kasambahay ay marunong na sa manibela. Lalo na si Melanie, mapapaseatbelt ka na lang pag siya ang may hawak ng kambyo. Promise. Bukod sa pera na ibinigay sa akin, sila rin ang dahilan kung bakit may maayos akong trabaho ngayon. Dahil sa kanilang recommendation. Hindi ko alam kung alam ng aking mga amo ang tungkol sa amin ni Melanie. Dahil umalis ako sa kanila na ang alam ko kami lang ni Melanie ang nakakaalam. Na hindi lang si Sir at Ma'am ang naglalaro ng bahay-bahayan sa loob ng kanilang pamamahay.